Matamis na umaga naman sa inyo dyan, mga kapuso. Sintamis ng ngiti ng kapuso actress na si Isabel Ortega. Nasubaybayan natin siya bilang Jamie Robinson sa live-action adaptation ng GMA Network sa Voltes 5. Sinamahan din natin siya sa kanyang biyahe bilang Erica sa pelikulang Firefly. Sigurado ka ba may ganyan talagang isa? Walang ganun. Bukod sa pagbibigay buhay sa mga karakter na ito, alam niyo bang isa ring negosyante si Isabel? Ang 25-year-old si Isabel Ortega, sinimulang mag-business nito lang 2023. Ang isa sa pangarap niya negosyo, nabuksan na nitong December lang. Ito ay family business niyo na, tapos ikaw ang nagmamanage. Yes. Actually, tagal na namin itong gustong ibukas ng mom ko kasi sobrang favorite ko kasi yung recipes ni mama. So, for the first time, nag-collaborate kami and all of this, dugot pawis po namin dalawa. So, nag-collaborate kayo. Ano ang contribution mo? Ako po ang investor. So, ikaw ang kapitalista. Yes, ako po ang kapitalista dito. And of course, ako rin yung nagtulong na mag-inspire ng concept. Kami yung bumuo ng concept po kasi ng shop na very girly, very dainty. Oo nga, cute eh. Oo, very Actually, parang, very colorful. Very colorful. Hindi, saka parang dumating ka, parang pumasok sa ibang mundo. Ito talaga ang ano mo, pangarap mo talaga to. Isa po to sa mga pangarap ko yan. Bakit? Bakit Opo. bake shop? Kasi bata pa lang po ako actually, nagbe-bake na po ako with my mom. Parang yun po kasi yung naging bonding moment namin with my mom ko. Kasi mahilig din talaga siya mag-bake. So, yun yung kinalakihan ko. Pero to make it a business actually, siguro last year lang nag-click sa akin, oo nga pala, favorite ko to gawin dati, why not? Hands-on daw si Isabel sa planning stage ng kanilang negosyo. We wanted parang alam niyo po yung patisserie ng French. Yes. Na very colorful, very sweet. Kaya nga suot mo para tayo nasa France. Yes, oo. Kaya very girly ako today. Bagay na bagay dito sa store mo. Yes, yung suot mo. Basta we wanted something different na hindi mo palagi makikita sa ibang bake shops. Na something lively naman. Mabibili ang pastries nila mula 55.75 pesos at 1,698.75 pesos naman para sa whole cakes. Bukod sa mga cake at pastry, may mga ready-to-eat din silang ulam at bottled goods. We also have our farm, which we also get fresh produce and supply. Like for example, may bago po kami chili oil. Ito nga, nakita ko yan. Ayan po, kaka-harvest lang po yan sa farm namin a few weeks ago. So yung a few days ago, galing din sa farm niyo? Galing po sa farm namin. Noong 2015, pinasok na ni Isabel ang mundo ng showbiz. Kasabay nito ay ang pagtungtong din niya sa kolehiyo kung saan nag-aral siya ng kursong political science. Alam niyo naman, ito si Isabel Voltes 5. Yes. Paano mo pinagsasabay yun? Nag-aartista ka, nag-aaral ka pa, di ba? Nag-aaral pa ng ng law eh. Sanay ako na may gina-juggle ako na work with something else. So dati pag-aaral po yun. And nung nag-graduate po ako ng college, parang sabi ko, oh my gosh, parang gusto ko ng challenge, gusto ko na nape-pressure ako, gusto ko yung nasa-stress in a good way naman. Oo, gusto ko ma-challenge. So, gusto kong busy. Gusto kong busy ako, yes. So, I went to law school for a while. And then, nung naging busy, yun nga po, I had to stop. And then, nag-venture na ako into business. Unang negosyo ni Isabel ang franchise ng isang nail salon and spa. Kasama ang mga kaibigan sa showbiz na sina El Villanueva at Sophia Senoron. Bakit gusto mo business? Kasi siguro gusto ko rin yung mga bagay na binibenta namin sa business namin. Yung passion ko rin kung ano yung business ko. So for Nailandia, syempre, artista tayo, di ba? Palagi tayo, kailangan mahilig tayo sa manicure, sa pedicure, sa pagpapaganda, sa pampering. Ito naman, yung Maria Isabel's Cakes and Pastries is luto naman ng pamilya ko, recipes ng nanay ko. Para makatipid, gumamit daw si Isabel na mga meron na sila. Hindi na kami nagbabayad ng renta. This is your This is our talaga. Malaking bagay yun eh, no? Opo, instead of paying for rent, isa yun sa mga kinonsider namin na factors na kung hindi naman kailangan, kung mayroon ka namang isang property na pwede mo namang gawing business, then why not, diba? Makakatipid pa less stress. Of course, yung recipes, meron na yan lahat. Marami na kaming recipes.
Kasi bata pa lang ako, talagang fina-formulate na ni mama. Aminado si Isabel na nahirapan daw sila nung una sa kung paano i-market ang kanilang produkto. Doon ko pala na-appreciate na grabe pala yung marketing, no? Parang ang laking bagay din pala siya sa business. We started with a very humble shop, di ba? Ang dami palang, kailangan mong i-consider. Like, kunwari, paano mo siya i-market sa neighborhood? Paano mo siya i-market sa ibang bagay? Malaking tulong din daw sa kanilang negosyo ang pag-post sa social media. Alam mo, kanina pa ako naku-curious doon sa hashtag lasang langit. Why hashtag lasang langit? Yun po kasi yung tinatawag ng mom ko. So pag kinain mo, masasayahan ka? Yes, lasang langit talaga. As in parang mapupunta ka sa ibang dimension. Ganun. Pero ang best marketing strategy pa rin daw ay ang word of mouth. Yung mga sinasabi tungkol sa kanilang mga produkto. Anong mo pagka narinig mo yung feedback ng mga customer? Uy, masarap nga yung kanilang ensaymada dyan, yung kirang cake. Anong feeling mo? Ako po sobrang happy po ako kasi luto po to ng mama ko eh. Di ba po nakakataba ng puso pag may nagko-compliment sa luto ng, for example, ng mommy nyo, ng daddy nyo. So, it means a lot to me talaga. Kasi ito yung mga lasang kinalakihan ko. Ito yung recipes na nagpasaya sa akin ng bata. Ako, di ba? Ay, sweet tooth ka? Pag sa mama ko, meron. Pero sa iba, very picky ako. Wow, talaga. Patronize your own, di ba? Yes. Bestseller daw sa kanilang cakes ang Ube Madness Cake. Wala po siyang preservatives. Wala siyang food coloring. It's completely made from scratch. Actually, minamarket din namin to as para siyang ice cream cake kasi. Talaga? Dahil inside, it has whipped cream filling and gooey fudge. At matangkad siya, kaya... Ayan po. Ang laking naman ng slice nito si Isabel. Sabi ko, titikim lang. Tikman na natin. Lasang langit nga. Yay! Sarap! At saka yung ube niyo, totoo ha? Totoong ube po siya, yes. Totoo yung ube niya, hindi siya yung food coloring lang? Yes. Ang sarap! Akala raw noon ni Isabel ay abogasya ang tatahakin niyang karir. Pero itong si Isabel nahook na raw sa pagninegosyo. Tapos ang part ng pag ninegosyo ka in love. Definitely po yung maraming kita. Natural! Yes. In business, gusto mo lagi mataas ang sales mo, di ba? Pero syempre, definitely. ang gusto mo, masaya rin yung customer niyo. Yes. Oo naman po. Kaya quality control, that's why we started small din talaga. Para kontrolado namin. Yung mommy ko pa rin lahat ng nagbe-bake ng pastries namin. Naka-in-charge talaga siya sa lahat. Overseer talaga siya. So ito, yung meron ka bang mantra na sinusundan para i-manage yung mga ginagawa mo ngayon? The best teacher is experience talaga. Kasi, problema ako nun actually. Kasi yung course ko is hindi business eh. So, nung nag-start ako, sabi ko, oh my gosh, di ko alam. Wala akong alam sa pagiging businesswoman. Never ko naisip na magiging businesswoman ako. Akala ko magiging lawyer ako. So, sabi ko, anong gagawin ko? Tapos sabi ng mom ko, sabi rin ng mga iba kong kaibigan na may business, sabi nila, just go with it. Kaya. Basta may experience mo yun lahat, matuto ka from everyone that you meet. And ang laking bagay din po actually. Kahit hindi nag-aaral tungkol sa pagninegosyo at maraming pinagsasabay-sabay na gawain, basta determinado at nasa puso ang negosyo tulad ni Isabel, success is in the bag.